Ecclesiastes 3:1. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. To make the most out of life, know and follow correct and the best timing. Itugma ang timing. Salamat Panginoon dahil maaari kaming mag-review ng aming timing sa buhay. Maaari naming pag-aralan ang iyong kalooban, pakiramdaman ito at kumilos kami ayon sa tamang panahon. Patuloy niyo pong buksan ang aming isip para maging sensitive kami sa timing ng lahat ng aming ginagawa because you are God of time and good timing. Kayo po ang mangusap, mangaral at ang inyong kaluwalhatian ang mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po Ama sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ecclesiastes 3:1, there is a right time, therefore there is also a wrong time. There is a right time for everything, and everything on earth will happen at the right time. Hindi pwedeng pilitin, hindi pwedeng ibahin ang nakatakda na pinakatama at pinakatugmang panahon para sa lahat ng bagay. The Creator's time ang siyang masusunod. At tayo mga nilikha, our business, our duty, our privilege, and our strength is in following the timing of the Creator. Psalm 27:14, be strong and take heart and wait for the Lord. Pag hindi malinaw kung ano ang tamang gawin, maghintay. Lagi ko yung ipinapayo sa mga nagtatanong, BPM, mga private messages nila, ano daw ba dapat nilang gawin kasi hindi nila alam kung anong gagawin. Kasi kung hindi mo pala alam, di wala ka muna dapat gawin. Kasi ang laki ng chance na ang magagawa mo mali eh. Lalo na kung clouded yung reason mo by emotion, by urgency, by immediacy. Pagka ikay nag-aapura, nagmamadali, lalo ka kumisang nagkakamali-mali ng ginagawa. So pag hindi malinaw, huwag mo nang gawin. Wala mo nang gawin. Kesa may gagawin ka, tapos i-correct mo pa. More could be achieved by wise non-action. Wise, ha? Kasi meron namang non-action na hindi tama. Kaya ang ating buhay espiritual ay punong-puno ng pakikiramdam. Tinitingnan mo kung ano, nagbubukas ba ang Panginoon ng mga pinto o nagsasara? Dumadali ba gawin ang isang bagay o pahirapan ng pahirap? Kasi kung yun ang kalooban ng Panginoon, dapat na ipaparamdam sa atin at nararamdaman natin na yun ang tamang gawin. Therefore, it will feel right and it will be confirmed by outside events. Hindi lang yung damdamin mo sa loob ng puso mo ang nagsasabi sa iyong ito ang tamang gawin, kundi nagbubukasan din ng mga tamang pinto. Hindi ka naman pagsasarahan ng Diyos sa mga pinto na gusto niyang pasukin mo. Kaya kailangan ng napakaraming pakiramdam. At sa pakiramdam na ito, kasama yung pakikinig sa mga makadiyos na payo. Hindi ko mo relihiyoso, makadiyos ang payo. Kaya dapat papadaanin mo sa Jesus filter. What would Jesus say kung siya ang tinanong tungkol sa bagay na ito? Ano ang ipapayo niya? Pag siya ang magbibigay ng counsel, dapat yan sinusuri lahat. Dahil maraming pagkakamali sa buhay, maliit lang, pero lumalaki dahil sa maling ginagawa natin in search of solutions. Pag hindi malinaw kung ano ang tamang timing, maghintay. Maghintay. More could be achieved by wise delay. Kahit totoo, kahit tama ang gusto nating sabihin, may tamang timing pa rin yan. Darating ang asawa mo, lasing, may hawak na palakol, tapos doon ka magbubunga nga, wrong timing kahit tama ang sasabihin mo. Hayaan mo muna yung matulog, magising, karoon ng malay, at pag umaga, malamig na ang kanyang ulo, at ikaw naman kalmado, tsaka ka magsalita. It should be the right words at the right time. Kahit tamang-tama ang sinasabi, pag mali ang timing, marami pa rin nagiging damage. Madalas na nagsa-self-correct ang universe. Makiramdam till it feels right.
Ang beneficiary of balancing by nature, yung mga tama ang move at tama ang timing. Tandaan natin mga kapatid, ang nature, lagi niyang ibinabalance ang lahat. Kaya pag may overpopulation ng isang species, isang uri ng mga nilalang, nababawasan niyan either by disease or by competition or by some other means. Laging itinatama, ibinabalance ang lahat. At ang pinakanakikinabang sa balancing na natural, galing mismo sa Diyos, through nature, yung marunong mag-timing. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. When times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. Pag maraming nagsasaya, makisaya ka. Imagine mo may libreng saya. May party siya, may handa, edi kumain ka, libreng kain. Hindi yung nagsasaya ang kapwa mo, naiinis ka, naiinggit ka, magmamaktol ka dyan, libre na nga yung saya, ni-reject mo pa, kumuha ka pa ng lungkot. Hindi ba double negative yan sa buhay? So pag may masaya, makisaya ka. Hanggat kaya mong dibdib mo. So magsaya, makisaya, magpasaya. Ecclesiastes 8:5-6, whoever obeys his command will come to no harm, and the wise heart will know the proper time and procedure, for there is a proper time and procedure for every matter. Hindi lang tamang timing, tama ring pamamaraan. Tamang method dapat ang ginagawa. Tama man ang ideya mo, pero mali yung method. Dinaan mo sa galit, dinaan mo sa sungit, dinaan mo sa sumbat, hindi rin ma-achieve yung gusto mong ma-achieve sa buhay. Alam ng matalino kung ano ang dapat gawin, kung kailan, at kung paano dapat isagawa. May kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay. Everything is designed by the Creator-Sustainer. Kaya sadyang may cause and effect. Lahat ng ating causes may effects. Lahat ng ginagawa may bunga. Kaya dapat, kung gusto mong maganda ang bunga, dapat maganda yung gawin. Hindi magbubunga ng maganda yung pangit na gawain. Kaya dapat tama sa simula pa lang. John 7:6, Jesus told them, my time is not yet here. For you, any time will do. Sabi ng Panginoon, kayo, kung anong oras na lang maibigan nyo. Pero ako, meron akong tamang timing. So umayon sa timetable ni Jesus, ang timetable ng Ama. Ecclesiastes 3:2, there is a time to be born and a time to die. Tanggapin, paghanda na ito, maaga pa lang. One of the greatest fears ng isang taong nagmamahal ay yung sumakabilang buhay ang mahal niya. Tama? Pero kahit gano'n nyo kamahal, at kung lalo pang at mahal na mahal nyo, sa kaloob-looban nyo, hindi nyo man sabihin, hindi nyo man ilabas ng salita, tanggapin nyo, agad-agad, na may kamatayan ang bawat isang isinisilang. It must never come as a surprise. Kasi lahat naman dumaan dyan. Kaya dapat handa ang loob mo para yung bigat ng pagdating ng panahon na yon ay gumaan. Dapat handa ka. Huwag kang in denial. Kasama yon. Ang buhay ay pahiram. Yung mga buhay na tao sa paligid natin, pahiram din yan sa atin. At lahat ng pahiram ay napapawi. Bumabalik sa nagpahiram. Huwag sasama ang loob, huwag ikagalit. Basta ang gawin mo na lang, yung sinasabi nga ng kanta na, we may never love this way again, or we may never love like this again. Mahalin mo na ng todo, araw-araw, minuminuto, para pag nawala, wala kang ipagsisi. Pagka ako may nalalaman ng mga kapatiran natin na nagkakaroon ng karamdaman, tapos kitang-kita mong alagang-alaga ng mga nagmamahal sa kanya, tapos biglang sumakabilang buhay,
gumagaan-gaan yung pagtanggap mo sa katotohanan na yun. At lagi ko sasabihin sa mga nagmahal, minahal nyo na, inalagaan nyo, ibinigay nyo yung abot kaya nyo na pagmamahal at pag-aalaga, i-release nyo na siya sa Panginoon. Kasi ipinahiram lang naman eh. Hindi naman talaga atin yan forever. Kaya yung mga nandiyan pa, yung mga mahal nyo sa buhay, mahalin nyo na. Yan ang tamang timing. Kailan nyo ibibili ng magandang higaan? Pagbuhay pa, hindi pagka bangkay na. Ang ganda-ganda ng ataol, tapos yung hinihigaan ng buhay pa, ang isang paanong kama, lata ng floor wax. Kung hindi naman natin kaya habang buhay pa, talagang ganun, gumamit tayo ng lata. Pero yung kaya na ibigay, ibigay na habang buhay pa. At pagka kinuha na ng Panginoon, luwagan ng dibdib, i-release to the Lord. Hindi naman sa iba yan pupunta eh. Kaya mahalaga, maghanda sa ganito maaga pa lang. Do not be possessed by regrets when our loved ones are taken away from us. Ang pagmamahal ay sa habang buhay pa, hindi kung kailan wala na. So do not live in fear. Do not live in anticipation of passing of our loved ones. Be at peace with God and with people. Just love. Be loved. Get loved. Then die. Meet your Maker. Let people pass on. It is as natural as birth. Kaya ang dapat nating policy, love na agad. Hindi kung kailan huli na. Hindi kung kailan din na makakain, doon mo ibibili ng lahat ng masasarap na pagkain. Kakainin lang ng bantay. Habang maaga, habang pwede. Verse 2b, there is a time to plant and a time to pull up plants. Ganun talaga. May panahon ng pagtatanim at pagbunot ng mga itinanim. Plant na as soon as possible, as soon as auspicious. Habang tama at tugma ang lahat. So, may panahon ng pagbunot ng luma ng mga lantang halaman para makapagtanim ng bago at sariwang halaman. Ngayon, hindi lang halaman ang pinag-uusapan dyan. May panahon ng pagbura ng lumang kaalaman para makapagsulat at makaalam ng bago. Do not be overly sentimental in attachment to knowledge because knowledge grows. Knowledge continues to change for the better. Kaya dapat willing tayo to let go of old knowledge to accommodate new and better knowledge. Sabi nga ni Paul, when I was a child, and that's a spiritual child, I thought like a child, I spoke like a child, I reasoned like a child. But now that I'm a man, I give up childish ways. Binubunot ko na yung mga batang pag-iisip para lumago naman doon sa lugar na yon yung mga bagong supling na mga bagong kaisipan. Matthew 9:17, sabi ni Jesus, wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ano nang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasali ng bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Nung araw kasi, yung alak inilalagay sa mga leather bags, mga balat ng hayop, na tinatali lang yung mga paa dahil nabubutas yun pagka tinanggal mo yung balat at doon din nilalagay yung alak. Pag naglagay ka ng bagong alak sa lumang balat, sasabog pagka nag-ferment yung alak. Kaya pag bagong alak, bagong lalagyan. Hindi naman talaga alak lang yung topic ni Jesus. More importantly, ang topic niya, bagong pag-iisip. Ang bagong kaisipan na dala-dala niya, katuruan niya para magpalaya mula sa lumang kaisipan. Ang bagong kaisipan ay parang bagong alak, ilalagay mo sa bagong sisidlan, sa bagong utak. Kaya mahalaga yung timing din ng pagbabago ng isip. Para yung pagpasok ng mga bago at progressive na mga kaisipan, magkaroon ng puwang. May panahon ng pagpanaw ng luma at pagsilang ng bagong kaisipan na nagbubunga ng bagong pagkatao.
Di ba sinasabi natin, kailangan ma-born again ka, kailangan ma-born again ka. Yung pagiging born again, hindi lang nadadaan sa formula prayer, hindi lang nadadaan sa ritual. To be born again, really, is to have a new mind. Kasi para ka maging bagong creation, dapat bago ang iyong pag-iisip. Kasi kung paano ka nag-iisip, ikaw yun. So kung gusto mo maging bagong-bago ang iyong pagkatao, bago dapat ang paraan ng pag-iisip. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Anong old? Old mind, old thinking, old beliefs that control life. Dapat yan maging bago para isilang ka sa isang bagong daigdig ng kalayaan kay Jesus. Into the age of grace, into the world and life of gracious love by the Father, revealed by the Son. Interconnected ang lahat ng yan. At yung may pinag-uusapan, lalong-lalo na mula sa katuruan ni Jesus, tungkol sa pagiging bago, tungkol sa mga bagay na bago, mga bagong alak, bagong kaisipan, dapat natin yan i-apply lagi sa ating pag-iisip, pananalig, at pamumuhay na nakasang-ayon sa pag-iisip na yun. Ephesians 4:22-24, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. How can you be clearer than that? Ang bagong pagkatao is equated with bagong diwa, bagong pag-iisip. At ang dapat yung isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Na pag tinatanggap mo ang katuruan ni Jesus, napapalaya ka sa mga mapagtali at mapagkulong na lumang mga paniniwala, na isusuot mo ang iyong bagong katawan, ang iyong bagong pagkatao dahil sa iyong bagong pag-iisip. So ang tunay na naboborn again ay hindi lang pagpapalit ng sekta o ng relihiyon. Hindi lang yan ganun. Ang tunay na naboborn again ay nagbabago ng pananaw. Mula sa dati tungo sa bago, mula sa pagiging alipin ng napakaraming religious laws into freedom in Jesus and to the grace of our Father. Hindi lumipat ka lang ng relihiyon, tapos ganun pa rin yung ugali mo, ganun pa rin yung mga fear mo, ganun pa rin yung mga takot mo, at ganun pa rin yung mga pananakot mo sa buhay. Walang naborn again pag ganun. Nagkaroon ka lang ng bagong sekta. Ano? Sino ba ang larawan ng Diyos? Kasi dapat daw magbago tayo into the image of God. Sino ba ang image of God? Madali naman yan ma-differentiate. Si Jesus ba o ang teachers of the law and Pharisees at ang kanilang followers? Actually, pag na-dichotomize mo yan, hinati mo lang sa dalawa para madaling maintindihan at madaling mamili. Ganun lang yun. Kaninong image ka ba gusto sumunod? Image ni Jesus o image ng teachers of the law and Pharisees? Kanino yan? Si Jesus o ang iba o kung sino-sino pa? Yun lang ang choices. Kaya nga natin pinapadaan ng lahat sa Jesus filter para hindi ka na malito pa. Sasabihin mo lang, kung idadaan mo yan sa kaisipan, sa katuruan ni Jesus, papasa ba? Kasi kung papasa, hindi sundin ko kasi si Jesus ang aking Lord and Savior. So yung tinuturo niya, ang susundin ko. At ba't kailangan malinaw yun? Kasi maraming ibang katuruan. Kasi maraming ibang pamamaraan. Naakala natin yun ang pamamaraan ng Diyos dahil binihisan niya ng relihiyon, binihisan ng mga religious language, binihisan ng tradisyon at ng history. So akala natin yun na. Kaya dapat mo laging suriin. Yan ba ang katuruan ni Jesus? O katuruan ng naging mga so-called followers of Jesus throughout time? Pero actually, ang ginagawa naman nila ay hindi galing kay Jesus, kundi galing sa mga teachers of the law and Pharisees. Kasi ang dami nun. Kailangan maglinawan para hindi sayang ang oras. Meron tayong certain given time here on our earthly life para mag-grow into spirituality, into God-likeness, which is really into Jesusness. Kaya huwag tayong magsayang ng panahon. Dapat madali ang ginagawa nating pagpili. Grace or law and judgment ba ang maghahari sa ating buhay? Love or hatred and anger ba? Love in Jesus o mga religious anger? Kaya ang dami-daming religious wars. At ay dilingid sa ating lahat yan. Ang dami-dami mga religious wars, even among the so-called Christian groups. So paano mo malalaman? Puro Christian group yan, tapos nagbabangay-bangayan, nag-aaway-awayan. Kanino ako susunod? Di salain mo kay Jesus. Sino ba dyan ang sumusunod kay Jesus?
Or alin-alin ba sa katuroan nila ang nakasangayon kay Jesus at mga gawain nila ang gawain ni Jesus? Kasi kuminsan partly maka Jesus, then partly maka teachers of the law and Pharisees. Kaya kailangan mo salain. Huwag ka lang lulun ng lulun ng ipinapalulun sa iyo ng mga nagtuturo. Kailangan marunong ka manuri. Hindi ko sinabing kainin mo to, lulun ka ng lulun. Kung lason, paano? Kung partially poisonous, kung partially correct, di dapat ka ngang mamili. Kaya dapat mulat ang isip. So ilibing daw yung dating sarili para magkaroon ng bago. So sa ating spiritualidad, ilibing ang Pharisees at iluwal ang Jesusness. It must be that clear. Ganun ka-polarize yung topic para hindi nalilito ang mga nalilito. Ecclesiastes 3:3, pagbabalik sa pag-uusap ng panahon, there's a time to kill or to end anything, and a time to heal or to extend it. A time to destroy and a time to build. A time to recycle, to reformulate, reconstruct, and reinvent. Dapat laging nag-grow. Hindi ka dapat sentimentally conservative na ayaw mo ng palitan. Eto na to. Yung pag sinabi mong, I believe in it, I found it, this is it, ibig sabihin hindi ka na makikipagtalastasan, hindi ka na makikipagkatwiran, hindi ka na mag-iisip, hindi ka na magre-review kasi ito na yon, tapos na. Tama bang sabihin na nagkaroon ka lang ng isang religious experience one day tapos sasabihin mo na, I found it? Kasi pag sinabi mo I found it, sara na yung isip mo sa ibang bagay. Sara na yung isip mo sa mga review. Sara na yung isip mo sa panunuri at patuloy na pag-grow kasi I found it. So ito na to. Dapat bukas. Kasi sabi nga ni Jesus, bagong wine, bagong wineskin. Bagong kaisipan, bagong utak. Apply also to all legalistic religiosity and to new grace-blessed spirituality. Ang lahat ng itong ating mga tinatalakay. Ecclesiastes 3:4, there is a time to cry and a time to laugh, a time to be sad and a time to dance with joy. Itugma. There's nothing more pathetic than a person na time to dance pero time luksa ang ginagawa niya. Time naman na dapat medyo magluksa ka dyan tapos siya naman ay itong hagikik ng hagikik at hindi nag-iisip ng tama. Maling timing. Ang daling makita pag mali-mali ang timing ng tao sa buhay. Tingnan mo yung buhay, magulo. Hindi payapa, hindi tahimik, at mahirap umunlad pag mali-mali ang timing. So makisaya sa saya ng iba, darami pa ang iyong pansariling saya. Can you imagine, hindi ka naman nag-produce ng happiness, nakisaya ka lang, sumaya ka na rin, di libre. Be wise. Kung ikalulungkot ang saya ng iba, darami ang pansariling lungkot. Wala ka namang lungkot. Nakita mo yung kapitbahay mo, nagpapalaki ng kanyang kitchen, lumungkot ka na. Wala ka naman sariling failure, pero nakita mo yung kapitbahay mo, gumraduate yung anak, summa cum laude, lumungkot ka. May kasabihan nga sila sa Korea ngayon, kasi very competitive and very materialistic yung culture, yun ang ginagawa ng progress Sabi nila, nagkakaroon daw sila ng ulcer pagka ang neighbor ay lumalaki ang bahay. Was sobrang competition. Sa mga kamag-anak, may kamag-anak ka na lumalaki ang bahay, di dapat ka makisaya. Imagine, pag dumalaw ka doon, lumalaki yung hihilataan mo kaysa masikip. Tapos, nainis ka, nagsiselos ka dahil lumalaki ang kanyang mga kayamanan. Di ba maaambunan ka rin nun? Be wise. Be happy with the happy. Rejoice with those who are rejoicing. Libreng kaligayahan. Ecclesiastes 3:5, there's a time to throw weapons or stones. There's a time to throw weapons or stones down and a time to pick them up. So may panahon ng paghahanda sa labanan, may panahon ng paghahanda sa kapayapaan, at may panahon ng paghahanda para ka maging tiwasay at ikaw ay magpahinga. Ihanda ang loob sa lahat ng iyon. Meron naman, tiwasay na nga maganda na nga, tahimik na nga, tapos i-imbento pa ng problema. Marami mga tao, parang hindi sila kontento pag masaya ang mga bagay-bagay, i-imbento ng kalungkutan. I-imbento, hahanap-hanap ng mistake, hahanap ng mali para malungkot siya. Yung ganun, hindi sasaya kahit anong mangyari sa buhay.
So position yourself for peace and rest. Think yourself into peace and rest. Position yourself into blessedness. Halimbawa mo, parang may malalaglag na prutas mula sa sanga na nakaabang kang gano'n, edi iposisyon mo yung kamay mo para ka makasalo. Para kung malaglag yun, nasalo mo. Kailangan nakahanda ka sa ganong mga bagay. At sabi pa ng Ecclesiastes 3:5, may panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. In other words, may panahon ng pagkapit tuko at may panahon ng letting go. Yung ayaw kumapit sa'yo, huwag kang kumapit dahil ilalaglag ka lang nun. Makipagkapitan ka lang, doon sa willing makipagkapitan din sa'yo, huwag kang hahabol-habol. Dahil yung hahabol-habol, nakakapagod. Biruin mo, inabutan mo lang siya dahil mabilis kang humabol. Tapos hindi mo mabitaw-bitawan, hindi ka makapagpahinga dahil pag nagpahinga ka, tatakbo uli. Bakit mo gagawin yun? Yung para sa'yo, para sa'yo. Yung ayaw at lumalayo, let go. Sabihin mong hanggang dito na lamang at maraming salamat. And then, walk away. Move on. Kayo ba may mga kinakapit-tukuan? Hindi lang tao ha, kuminsan negosyo. 10 ulit na talaga hindi mag-click yung negosyo na to sa kanya, binipilit pa rin yun. Although meron naman na through repetition, they learn and they become better and then they begin to succeed. Pero makiramdam ka naman kung hindi to para sa'yo. Then makiramdam ka kung para rin sa'yo. Ecclesiastes 3:6, there's a time to look for something and a time to consider it lost. Merong paghahanap. At kung talagang di na makita, tanggapin na yon, lost na. Kasi pag lagi tayo nakatunganga sa pag-iisip sa nawala, hindi natin napapansin yung bagong dumating. Wala tayong pansin na ibinibigay sa mga bagong blessing dahil panay ang drama natin sa mga nawala na at lumipas na at tapos na. Give up kung dapat ang i-give up. There's a time to accept that things are lost. Something's gained, something's lost in living every day. Hindi puro gain. Hindi rin yan puro loss. Gain, loss. Kasi lagi ngang may balancing. May panahon ng pagtanggap na wala na yon. Meron bang bagay sa inyong buhay, kapatid, na mga dapat yun ang tanggapin na nawala na? Move on. Ipagpasalamat na lang kung na-enjoy mo for a while, pero tanggapin mong wala na. Ganun talaga eh. Huwag kang kahabol-habol sa wala na. Huwag laging hanapin ang wala. At huwag naman baliwalain ang nandyan. Kasi sa kahahanap mo sa wala, na-ignore mo tuloy yung nandyan. Bigyan ng pansin. Bakit? Kasi sayang ang time. Nandyan na nga, hindi mo pa napansin dahil ang hinahanap mo yung wala, hindi sayang din yung time. There is a time to keep things and a time to throw things away. Tingnan nyo yung mga cabinet nyo, mga lalagyan ng gamit. Ang dami nang dapat itapon, ipamigay, i-edit. Kagugulo kasi sikip na mga bahay natin, ng mga cabinet. Dahil sa mga naglalakihang mga panghari at reyna mga silya, yung bahay mo naman, kakapiranggot. Parang mali. Ang daming damit, 3 taon nyo nang hindi ginagamit, hindi nyo na yung magagamit, liban siguro sa pagburol. O yun na lang itago nyo, yung iba ipamigay kasi maraming nangangailangan. Ilang bag ang kailangan mo sa buhay? Kung palit ka nga ng palit ng bag, naiiwan mo tuloy yung wallet, naiiwan mo yung ganito, naiiwan mo yung kilay doon sa kabilang bag, kaya tuloy kulang-kulang. Tama na, magbawas tayo mga kapatid para gumaan ang buhay kasi ang dami nating dala. Yung mga sentimiento, kaya ako lang payo ko sa mga bago nagbabiyahe, nagtutur. Naku, tantad uwing souvenir. Sabi ko, iha, 5 years from now, itatapon mo rin yan. Itapon mo na, now na. Sisikip lang yung buhay mo. Paano po memory? Mga, memorabilia. Your memory is the best memorabilia you carry everywhere. Magtira ka nila ng konti-konti. Pag itatapon mo 20 years from now, itapon mo na rin ngayon. Para lumog yung buhay mo, itatapon mo rin yan eh.
Kasi yung pagkukolekt, mga kapatid, nakakatuwang gawin, magandang gawin. Pero habang bata ka lang, pag nagkakaedad ka na, ang problema mo na saan ilalagay. At ito ang susunod mong problema, pag tinatawag ka na ni Kay, kamatayan. Hindi mo malaman kung kanino ibibigay, kung kanino ipapamana ang mga anik-anik mo sa buhay. Tapos sumikip yung bahay mo, sumikip yung buhay mo dahil sa dami nun. Tsaka may isa pa. Of course, optional naman to. Depende sa inyong drama sa buhay. Pero if anything, any memory makes you feel sad, ito yung nakikita mo, tanggalin mo na yun sa buhay mo. Kasi nagpapasad. Bubuksan mo tong lumang kahon ng sapatos na ito, makikita mo yung mga tuyong bulaklak na ibinigay sa'yo ni ganun na hindi mo naman napakasawa. Tapos ito, malulungkot ka na naman. Ba't mo tinatago? Sayang yung time. Sayang yung attention. Let go. No? There's a time to keep things and a time to throw things away, a time to let go, a time to release whatever and whoever. May panahon ng ganon. Especially the dear departed. Mahalin mo na lang habang nandyan and then get on with life. Ecclesiastes 3:7, may panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. There's a time to be silent and a time to speak. Sabi nga nila, speech is silver, silence is gold. Mas kahanga-hanga yung taong marunong manahimik kaysa marunong magtalumpati kahit na lang anong oras. Napakalalim ng pagkatao, napakatining ng loob ng taong marunong manahimik habang nagpipiglas ang mga salita mula sa kanyang bibig na parang hito at dalag na gustong tumalon palabas. Pero napigil, kahanga-hangang pagpipigil sa sarili. At yung ganyang mga tao ang naiiwas sa napakaraming mga gulo. So, value silence. Even though you have a mouthful to deliver. Sabi nga ng the very Honorable J.D. Drilon Jr., who was also a poet, your silence reaches me farther than a speech. O mga mister, mga misis, sana yan ang mas effective yung talumpate. Intelligent silence. Well-timed silence. Kasi kung minsan sabihin kayo, kahit na nga tama yun, nakukontra pa rin kayo eh. May counter-argument pa rin. But who can counter-argue with silence? At pag silent ka, na-inspire din yung kabila na maging silent and hopefully makapag-isip-isip. Magkaroon ng kaliwanagan, maghunos dili, makapagbulay-bulay. But nobody can do that kung kayo ay nagbabatuhan ng salita at mga talumpati. Well-timed silence is infinitely better than ill-timed noise. Be wise. Be a class act. Do your best to not always verbalize your thoughts. At hayaan mo yung kabilang tao, yung kabilang partido, na mag-isip-isip at mag-interpret ng iyong silence. Timing of speech is as important as, sometimes more important than, its message and its words. Kahit maganda at tama ang sasabihin, timing is still more important than the content. A timely apology saves from many sorrows. If you're going to be very quick to speak, be very quick to apologize, to accept your mistake, and to say sorry, to seek forgiveness. And remember, saying sorry is not just saying sorry, dapat may mga kasunod yun na puro action na suporta doon sa pagiging sorry mo. Iko-correct mo ang situation, babayaran mo ang dapat bayaran, itatama mo ang mali, tutuwid mo ang liko. Hindi lang sorry ka ng sorry, tapos balik din sa dati. Pero napakahalaga, a timely apology. Alam niyo, one of the most powerful sentences you can say in your life, especially to your loved ones, I was wrong. I'm sorry. I will correct it. Dapat may kasunod na ganun. Itutuwid ko. Hindi sorry lang. Tapos nagagalit pa, sorry na nga! Ikaw pa itong mabangis habang nagsasorry ka. Dapat mali ako, sorry,
itatama ko. 3 steps yan. Pag ganyan, walang relasyon na masisira ng matagal. Pwedeng nasaktan lang siya, pero nababawi mo dahil sa iyong tamang salita. Timing is everything. At yung sorry, kung 1 minute later, sometimes hindi na rin ganun ka-effective. Timing is very important, lalo sa pagsabi niyang, sorry na yan. Ang daming nakabinbin na mga pinsala ang hindi natutuloy dahil nag-sorry ka. Yan ang sinasabi ng people na strong ang character, na mataas ang dekalidad ang kanilang pagkatao, marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Here's a video that shows the importance of timing among many other visuals. See it and enjoy it. Problema nung bola, paano siya lalabas? Meron lang narrow window kung paano lumabas. At sa buhay natin, ganyan ang maraming problema. Lumalabas ka, tumatalbog ka lang kasi mali ang pinuputan mo. Oop, nakalabas siya doon. Oop, nakalabas. Ganon din sa buhay natin. Kailangan lalabas ka sa tamang panahon, sa tamang opening. Hindi buong buhay patalbog-talbog ka na lang. Puro ka na tuloy bukol, puro damage, walang nangyayari. May mga, bakit po kaya lagi akong bigo? Baka timing. Kahit nga sa tinikling, para hindi ka maipit at mapilayan, dapat tama ang pagpasok at paglabas sa pagitan ng mga nag-uumpog ang kawayan. At ang buhay ay isang tinikling. Yung iba laging mali ang pasok, naiipit, paulit-ulit. Kailangan matuto. Lalo sa pag-ibig. Kasi blind spot yan eh. Yung emotion, blind spot yan. Kaya kailangan matuto ng timing. Ecclesiastes 3:8-11. There's a time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Nangyayari lang talaga ang lahat ng bagay, so makiayon ka na lang. Go through it. Minimize pain, maximize pleasure, do the most good. Lalong-lalo kung hindi mo sure kung anong dapat mong gawin. Ecclesiastes 3:12-13, I learned the best thing for people to do is to be happy and enjoy themselves as long as they live. At dyan natin hinugot yung ating maximize pleasure, minimize pain, at dinagdagan natin ang iba pang sinasabi ni Solomon, do the most good. Be happy and enjoy as much as possible, no matter the time, the season, the weather, the climate, no matter the event or occasion. Umagaw ka, pumiga ka, gumata ka ng kaligayahan sa anumang panahon. Lumasap, kumatas, pumiga ng saya sa anumang sitwasyon. Huwag magmukmok. Huwag mag-generalize. Nabigo talaga ako. Malungkot ang buhay ko. Ang lungkot-lungkot ng panahon na ito. Meron lang nangyari sa umaga. Sabi mo, sira na ang buong araw ko. Sinabi mo pa. Di susunod yung araw na yun. Uy, sira daw, sirain natin. Dali, sundin natin siya. Bantayan ang mga sinasabi. Because you will never pass this way again. Pag sinayang mo ang araw na ito para ka sumaya, para ka magpasaya, hindi na ito babalik. Yes, may bagong araw bukas kung buhay pa tayo. Pero yung ngayon na lumampas, hindi na babalik. Huwag sayangin. Sa bawat araw, sa bawat sandali, pumiga ka ng kabutihan, kaligayahan, kasi hindi na yun babalik. Ecclesiastes 3:12-13, God wants everyone to eat, drink, and enjoy their work. These are gifts from God. Alam niyo, maraming mga relihiyoso, ayaw kay Solomon, ayaw sa Ecclesiastes. Kasi nagtuturo ng enjoyment, pleasure, fun, together with doing good. Ang gusto kasi ng maraming religious teachings, puro sakripisyo, tiis, ibigay mo ang lahat sa relihiyon, nihulog mo ang patigintong ngipin mo pag dumadaan ng basket. Pero, kaya ayaw nila ipagtuturo si Solomon. But you see a lot of Jesusness in Solomon. So much. Wise talaga siya at hindi siya tinawag na wisest person in the world.
kung walang dahilan para tawagin siyang ganon. So, filling the blanks, church. Minimize, maximize, do the most. Wow! 77 ang grade nyo. Kasi mahina. Then meet your Maker face to face. Yun lang yun. Tuwang-tuwa ako dito sa simplification na ito na inabot natin sa pagtingin sa buhay. Kasi ang daming mga choices ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng pagpilian, pero pwede mo talagang i-reduce to minimize pain. Nag-away kayo mag-asawa, nagtitikisan kayo, kumakain kayo magkaharap, di kayo nag-uusap. Di mina-maximize nyo yung pain, minimize na, abutan mo na, subuan mo na ng isang buong hita ng manok. Huwag kayong mag-maximize ng pain. Minimize. May namatay na nga. Magsisisihan pa kayo, mag-aaway pa kayo magkakapatid, pinag-aaway-awayin yung mga manan nyo, ganyan-ganyan. Nag-aagawa kayo sa lupa. Akin ang lupa sa kaliwang daliri ni nanay. Yung pala, nasa kukulang yung lupa, pinag-aawayan pa. So, minimize the pain. Pag may painful situation, lagi nyo isipin, how will I minimize the pain here? And then may pleasure. How will I maximize the pleasure? May family picnic, ikaw naman meron kang mood na medyo pangit, how will you maximize the pleasure of that event? Contribute to the happiness, huwag mo na i-display yung nakasimangot mong muka. Maximize your happiness and your pleasure. And then do the most good. Nasarapan kayo sa pagkain nyo sa restaurant, magpabalot ka ng isang ulam dyan, at ibigay mo sa waiter na nag-serve, iuwi mo sa pamilya mo, you do the most good. Hindi lang ikaw nag-enjoy, kundi iba pa rin. At pagka ganon, ang dali-dali ngayon, maluwag sa loob na sumakabilang buhay and meet your Maker. Kasi nagawa mo ang dapat gawin. You minimize pain, not only your pain, but the pain of others. Nakapila ka sa butika, tapos kitang-kita mo itong matanda na halatang-halata mo naman sa kanyang body language na kulang ang budget niya. Tapos nakalagay sa reseta, yung gamot, bibili siya ng 30 piraso, pero sabi niya, pwede bang 4 lang? Nadidinig mo, dinig na dinig mo dahil ikaw yung kasunod. Kasi matanda ka rin dahil pareho kayo nasa senior line. O kaya nasa kabilang line, nadidinig mo. Pwede ba naman sabihin, bilhin nyo na po lahat, ako magbabayad ng 30 piraso ng gamot. Kung may ibabayad ka naman, why don't you do it? You maximize pleasure. You maximize happiness, and you do the most good, and you minimize pain. Pain noong magbabayad na walang ibayad, pain noong iinom ng gamot. Marami sa atin, kaya naman natin yun eh. Hindi lang tayo nabubuhay na aware that any moment is an opportunity to minimize pain, to maximize pleasure, and to do the most good. Sayang ang isang araw na wala ka nagawang mabuti sa kapwa, na kaya mo naman palang gawin kung inisip mo lang. Pagka ganon, maluwag ang dibdib nating sumakabilang buhay. At dahil hindi naman natin nauunawa at maunawa ang lahat, hindi naman natin alam kung ano ang susunod na magaganap. Kung makikinabang ba talaga tayo sa lahat ating mga pinagpaguran, hindi natin alam kung aabot pa ba tayo sa harvest time. Ang mabuti pa yung mag-enjoy na tayo as early, as often, as long as possible. Nung araw, nakikita ko sa mga bansa na may mga OFW, especially, mas intense ito sa Middle East. Pupunta ka sa mga labor camp, sa mga tahanan ng mga kababayan natin na ang trabaho nila simple, hindi malaki ang kita. Meron akong pinasok na ganyan na lugar na, bakit kaya ang lansa? Magba-Bible study ako, pero bakit ang lansa? Kasi pala bawat yung higaan nila doon sa likod ng mga kurti-kurtina, may mga sardinas na lata. Nabubuksan lang nila sa umaga, susukitin nila yung isa, yun ang breakfast. Iiwan nila ngayon doon yung pang-lunch at saka yung pang-dinner. So mamaya susukitin ulit nila yung isa. Tapos lumalan sa tuloy. Ang point ko, okay, nagsasakripisyo ka. Kasi gusto mong sa pag-uwi mo, marami kang uwi. Na pagdating ng araw, marami kang naipon o napatapos mo yung mga anak. Pero may mga bigla na lang namamatay doon, hindi na nakakauwi. Pag uwi, nakakahon na. Merong hindi na umaabot sa panahon na inaasahan nila, na tatamasahin nila yung lahat ng pinaghirapan nila. Kaya sinasabi ko, dapat naman
magpalawig at magparami tayo ng saya. Kahit sa panahon na ikaw nag-iimpok, sa panahon na ikaw ay tumutulong, dapat meron ka rin para sa sarili mong ine-enjoy. Kasi hindi ka sure, hindi mo hawak ang panahon, kung may panahon ka pa at nandun ka pa sa panahon ng anihan. Remember that the first recorded miracle of Jesus was to turn water into wine. Kasi wala ng wine, hindi matatapos sa handaan, uwian na. Bihira lang naman magkaroon ng kasalan, doon lang naman namamantikaan yung labi ng mga taong hindi makakabili ng mga pagkain on a daily basis. So, ang ginawa ni Jesus, ang first miracle niya, nag-miracle siya. Ang tubig ginawang alak para humaba pa ang kasiyahan at maging, dahil bihira lang naman magkaroon ng kasiyahan. You see that principle of Jesusness? Tapos ang mga Pharisees naman, wine na nga ang ginawa ni Jesus, ipipilit pala, hindi wine yun, juice lang. Wine na nga eh. Hindi, burhin mo yung Biblia at palitan mo yung kung ano sinabi. And Jesus turned water into juice. Kung ba't hindi nila matanggap-tanggap na wine yun, yun na nga ang sinasabi. Sabi na, biblical kami, scriptural. Ba't yun, hindi matanggap na wine yun? Kasi hindi nila matanggap yung ideya na iibigin ni Jesus na pahabain, palawigin ng kasiyahan. Wine na nga, ipipilit pang water. At hindi lang yan sa usaping wine. Sa lahat ng mga bagay, merong masaya na nga, papalungkutin pa. Madali na nga, papahirapin pa. Bakit? Sasaglit na lang nga ang buhay. Ang mabuti pa ay mag-enjoy whenever, however possible. Kahit installment. At ito sinasabi ko sa ipon ng ipon para sa mga darating na panahon. Mga kapatid, sa abot kaya at pilitin ni kaya, mag-vacation, mag-enjoy kahit paano, every day, every week, every month, every year. What do we mean? Maghapon ka nagtatrabaho, mag-set aside ka naman kahit isang oras o 30 minutes na nakataas yung paa mo, nangunguya-nguya ako, kumakain ka ng banana Q. Yung lagyan mo ng bakasyon yung araw mo na yon, lagyan mo ng pahinga. O kaya, magpundar ka naman ng malambot na unan, hindi pagkatigas-tigas, yung gigising ka, masakit yung leg mo. Para tuwing hihiga ka, bakasyon. Maximize pleasure, di ba? So every week, at least one day of the week, mag-set aside ka ng bakasyon. Hindi kailangan nagpunta ka sa kusang malayong lugar, yung nasa ilalim ka ng puno, nag-barbecue kayo ng konti. Meron kayong ganong saya. Every month may ganon, every year. Hindi yung, alam mo, mag-iipon tayo mga anak for 10 years, pagkatapos meron tayong one-time, big-time vacation. No! Now na. Because you don't hold the future. Hindi mo alam. Kawawa nun yung taong puro sakripisyo, nag-aabang lang ng isang one-time, big-time ligaya, tapos hindi pa niya inabot. Hindi alam ng tao kung aabot siya sa malayo pang planned, big-time bakasyon. Malayo pang retirement. So dapat, ngayon pa lang, minimize pain, maximize pleasure, do the most good every day. In many little various ways possible within your means. Ecclesiastes 3:14-15, I learned that anything God does will continue forever. God makes things happen again and again. Kung may repeat ang lahat, therefore may next time. May chance pang bumawi at makabawi. Pero dapat sa bawat repeat, may forward movement, may progress, may growth. Kung ang lahat ng bagay ay paikot-ikot na parang ganyan, umiikot na circle, pero dapat kahit umiikot lang yan, pag naka-side view ka, o umiikot, di ba? Parang paulit-ulit lang ang buhay. Pero pag isi-side view mo yan, yung ikot niyan may progress sa ganoon. Hindi yung nandun pa rin siya. Kahit paulit-ulit ang mga bagay, we should be better, we should learn more, and we should actually change for the better. Learn from mistakes. Learn from mistakes in timing. Tignan nyo naman kung merong pattern ng buhay nyo, lalo family life, life with your spouse, with your friends, with your co-workers. Kung pag may sinasabi ka, mali ang timing kaya hindi mo na-achieve ang dapat mong ma-achieve. Halimbawa, yung puri. Ang timing niyan, pag may mga kaharap na iba, mas magandang ibigay yung puri. Yung puna, yung criticism, ang timing niyan, kung mapag-isa lang kayo, nagkakasarilinan. Iba baligtad sa harap ng iba doon namimintas. Tapos,
Hindi naman man lang masabi-sabi yung puri, kahit mga sarilinan, hindi. So wrong yung approach at wrong yung timing. Stop saying if only. If only. Kung nabunot mo lang sana sa kuryente yung plancha, hindi nasunog ang bahay natin. Nasunog na nga eh. So, tama na ang sisihan. Yung mga if only, kung ginawa mo lang yun. Ang hili kasi natin magsisihan, wala namang nagagawa yung sisi, nagiging defensive lang yung nagkamali, lalong hindi niya tatanggapin yung mali niya. Pag offensive ka, siyempre, defensive siya. So, huwag ka na lang manisi. At sa pinakatamang panahon, doon nyo i-discuss what went wrong and what could be done to avoid a repeat of that mistake. Stop saying if only. Say instead, next time. Ang sarap niya na madinig. Yung nagkamali ka, tapos inamin mo, nagkamali po ako, tapos sabi sa'yo, sabi mo, next time. May chance pa yan. Ayusin natin next time. Napakasarap marinig at napakaluwag bitawan pag sinabi mong next time. Huwag yung last na yan. Alam niyo, magsasabi ka ng last mo na yan, itinali mo siya at itinali mo ang sarili mo. Tapos, naulit na naman, anong gagawin mo? Kakainin mo yung sinabi mo or paninigasan mo dahil sinabi mo na last time. Never say last time na yan. Lalo mga nangungutang, last na po. Nadinig ko na yung last na yan. Please na nga, huwag mo nang idagdag yan. Yung last na. Bakit mo sinasabing last na? Diyos ka ba? Alam mo bang hindi ka na mangangailangan uli? At saka huwag ka rin nagsasabi sa tao na ginagawa mo ng mabuti, last na yan. Kasi binabaliwala mo yung buting ginawa mo. Keep the door open. Just like you would like God to keep the door open for you. Don't say last time. Say next time. Wait. Prepare for the second, the third, the fourth, the nth chance. Because God is God of infinite chances. Kung ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng maraming mga pagkakataon, ay bibigay din natin sa kapwa yan at sa sarili. Tigilan ng self-blame. Tigilan ang pagmumukmok. Move on. Yan din ang chances na ibigay natin sa kapwa. Not to be able to repeat their mistakes in harming us, but to give them a chance to correct themselves. But if they don't show any possibility of changing for the better, then move on. Kasi you will have to give yourself the chance. Ikaw naman ang bibigyan mo ng chance to be happy, to be free, and to move on. Recognize, know, and take the next chance to balance everything. Dahil may chance. Tulad nung bola na nakita natin sa video, kahit talbog-talbog yun, makakatsamba rin yun. Pero sa atin, i-minimize natin yung uninformed tsamba, kundi gawin natin very informed and very educated approach. No matter, God balances the scores. Natural law will balance everything. Ipasa Diyos. Ipasa Diyos actively and passively. Merong dalawang paraan na sasabihin, bahala na ang Diyos. Ipasa Diyos na natin. Kung may kaya ka pang gawin, humanly possible, along the line na ipapasa Diyos mo, pagkas alam mo yung God's will, edi gawin mo. Pero pag talagang wala ka ng alam, wala kang malinaw na direksyon, passive na yung pagpapasa Diyos mo. Let nature take its course. And then know which way to take. Kung magiging active or passive pagpapasa Diyos ba yan? Ecclesiastes 3:18-21. I thought about what people do to each other, and especially what religious people do to others or to the other, yung kakaiba sa kanila ang mga pananindigan. And I said to myself, God wants people to see that they are like animals. Sa asal at sa hahantungan, para lang silang mga hayop din. Yun ang sabi ni Solomon. When you look at what people do to each other, marami asal hayop. Sabi ganun. The same things happen to animals and to people. They die. Solomon, the wise man, realizes that. Iisa ang kauuwian ng lahat. Ang lahat ay buhat sa alabok at sa alabok uuwi. So habang hindi ka pa completely alikabok, habang libag pa lang yung alikabok sa'yo, minimize pain, maximize pleasure, do the most good, and then you'll become alikabok soon. And when that happens, accept it.
Ecclesiastes 3:22. So I saw that the best thing people can do is to enjoy what they do. Diba? Maximize pleasure. Because that is all they have. That is all the time and chance they have. They will never pass this way again. Huwag magsayang ng oras. Besides, no one can help another person see what will happen in the future. Walang pinakamabuti sa tao, kundi pakinabangan ng kanyang pinagpaguran sa tamang timing. Do things your time. And let your kapwa do things their time. Iba-iba ang timing nating lahat. Hindi natin pwedeng idikta sa kapwa kung ano ang timing na maganda para sa kanya, bigyan natin ang kapwa natin ang laya sa kanyang timing. Panginoong Diyos, salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng time to review basic things, mga bagay na alam naming siyang tamang gawin at lagi pa namin at lalong nauunawa. Sa sandaling ito, payapain niyo po kami at sa katahimikan, ma-review namin ang timing namin sa buhay. Paano kami umaayon o sumasalungat sa inyong timing? Salamat po sa mga ginagawa at nagawa na naming tama ang timing. Ituwid niyo po kami sa mga areas of our lives na hindi tama ang aming approach, hindi tama ang timing, kaya hindi kami makalabas doon sa kulungan na circle at hindi kami makagawa ng next best thing. Magbulay-bulay tayo, manahimik, sumandali sa presensya ng Espiritu at tayo ay pasuri para lalo tayong makadama, makalasap, makapiga ng mga pagpapala sa buhay.